Low sound. Yun. Low. Okay, so play mo, play. Play sa YouTube. Praise the Lord. Okay, yung title ngayong araw na to ay Jesus Showed Himself Again. Jesus showed Himself again. So praise the Lord. Good morning. Glory to God. Thanks God. No? After these things, Jesus showed Himself again to the disciples. So makita natin dito, the presence of the Lord is a great encouragement. Amen. Yung presensya ng Panginoon sa mga disciples ay great encouragement, great impact in their lives, great blessings. Amen? Do you believe that? So, ang Panginoong Isus, ang kanyang presensya, that time sa kanyang mga alagad, sa mga followers niya, ay malaking bagay. Encouragement, pag-asa para sa mga followers ni Lord Jesus. Even to us today. So, even the Lord Jesus is on the throne of the right hand of God, we have the sweet Holy Spirit naman. Yung presence ng sweet Holy Spirit naman ang nasa atin ngayon. Because every one of us, everyone that have Jesus Christ, ay mayroong Holy Spirit sa ating katawan. Praise the Lord na ang naghari sa ating buhay, sa ating katawan ay ang sweet Holy Spirit. Mas magandang Holy Spirit ang nag-empower sa atin. The Spirit of God. Yan ang nag-move sa atin. So praise the Lord na the Spirit is willing but the flesh is weak. Yan. So sinamili kung malakas lang kanyang mga paa at ang kanyang paningin, dito siya kailang malabo ang kanyang paningin. Kaya ang Panginoong Isus is a great blessing, encouragement, great impact sa lives ng mga disciples. Kaya your presence also every Sunday is a great encouragement and blessings to everyone. Amen? Kaya ang presensya nyo, ang mga bisita, bawat isa ay encouragement sa bawat isa. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Kaya, hindi makadalo si Namili as I mentioned dahil malabo na paningin at mahirap sa kanya ang lumakad ng isa kailangan alalay. Thanks God at mayroon tayong YouTube channel. At least makapakinig siya ng Word of God. Gusto mong maging encouragement sa bawat isa? Amen? Magpakita ka kung may gawain ang Panginoon. Kaya tayo mayroong corporate worshiping God. Kaya need na strong ang ating spirit at connected with God para kontrolado ng ating body ng kanyang spirito. Kaya alam nyo kung kunting sakit lang, go on, no? Coming for church and mission services. Discouraged, depressed, oppressed, obsessed, lalo sa gadgets, keep on coming for worship. Amen? Kaya bilang missionary pastor or ibang mga pastor, elder, bishop, kailangan talagang silang magpakita. Show up themselves. Bakit? Dahil sila yung magpipreach ay. Pwede rin magsabi ng pastor, ay, pareho lang ako ng membro rin, tao rin eh. Sabi nila ng pastor, ay, pagod ako, tutulog pa ako. Kailangan wala siya magawa, pastor siya. Anak, gising na. Bakit na? Ikaw ang pastor doon, magpipreach ka pa. Kaya, no choice talaga pag pastor na kahit na pwede kang magdahilan dahil ikaw ang pastor doon, anak, punta ka doon kasi magpipreach ka pa. Di ba na? Yun ang blessing ko. Pastor, obligado ka talaga na magpursige. As long na kaya mo naman eh. Maliban na lang kung gumagapang ka na. Sabi ni JJ, magpagawa na siya ng building. Tapos gawa siya ng elevator para senior citizen. Para akyat doon. Pero hindi daw. Pagapangin niya daw yung mga senior citizen. Yeah. Kaya, praise the Lord, the demand is too high. Kaya, need to encourage also yung mga pastor, no? Ako mismo, makikita ang pastor ay gusto ko silang tulungan. Kaya yung people pa ako, pag may pastor na bibisita dito sa bahay ni nanay, dahil vegetable vendor si nanay, papadalan ko yan ng mga gulay. Pastor, gulay, tapos pagkain.
Yan. Yan ang ugali ko noon. Pag may pastor ay bibigyan ko ng pera or merinda. May nag-sulwining na pastor at Bible student. Ang ginawa ko doon sa Purok 4, gabantay ako nagpapagawa ng bahay doon si nanay. Dinala ko sila sa tindahan, sa baraka ba. Then, pinamirinda ko silang tinapay at saka Royal True Orange siya pa. Basta pinamirinda ko sila. So yan ang puso ko na pagdating sa pastor ay tulungan. Basta tunay na pastor pero kung ang pastor na impostor ay ayaw ko niyan. Yung scammer na pastor, ayaw ko niyan. Gusto ko yung tapat, sincero na pastor. Kaya huwag kayong magtaka kung baliktad dito. Yung pastor ang nagpapakain sa inyo. Blessing lang yan kasi mayroon naman akong blessing na ipapakain. Pero kung wala akong mapakain sa inyo, ay wala eh. Kayo naman mapakain sa pastor. As long na ang pastor ay may blessing, so share the blessing. Ganun lang yun, ha? Diba, kayo mga people, may mga trabaho na kayo, graduate kayo, may trabaho kayo. At nakita nyo yung mga need ng, hindi lang yung missionary pastor, ibang pastor, tulungan nyo. Okay? Basta yung totoo talaga na soul winner na pastor, ha? May puso sa kaluluwa. Gusto ko yan, lalong may puso sa kaluluwa. Meron ng soul winning dito, Tagarwa City, dun sa Bulwang. Soul winning sila. Bibigyan ko sila ng pambirinda. Ayaw nga tanggapin meron naman daw sila. So, ganun ang puso ko para sa pagdating sa gawain ng Panginoon. Kaya lift them up to the Lord. Pray for them, help them, support them. Kaya, salamat tayo sa Panginoon sa mga pastor. Merong survey na doon sa Amerika daw, no? Every year, ilang pastor ang nag-resign? Ilang thousand? Kalimutan, ilan yun? Ilang thousand yung resign sa mga pastor sa Amerika? Mga 2,000. Basta rin kami mga 2,000 more or less, no? Every year, nag-resign sa pagka-pastor sa Amerika. Wow! Pero dito sa Pilipinas, believe ako dito by the grace of God sa Pilipinas, mga pastor dito hindi nag-resign kahit mga sila ay struggling, surviving, hindi ba naman, siyempre maalwan yung iba. Kahit sa mga bundok, sa mga baryo, sa mga probinsya, napapatuloy siya by the grace of God. So, kailangan natin suportahan, tulungan sila. So, praise the Lord. Ulit, sige, welcome po. Yan, good morning. Kaya, kailangan ipag-praise and support them. So, it's easy for Christian na hindi mag-show up. Di ba? Madali lang sa Kristiyano na hindi magpakita, hindi mag-show up. Siyempre, sabihin na, may project kami sa school. Diba? May project kami sa school. So, dapat ginawa kagad yan ahead of time. Sabi na ng mga iba, puyat ako. Ay, paano hindi ka mapuyat? Ay, alas 2 ng madaling araw, sinilpon ka pa rin. Kayo pagka umaga na, hindi ako magsimba, puyat ako. Ay, alauna na, nagasilpon. Alas 2 ng madaling araw, nagasilpon. So, dapat hindi magsilpon hanggang 2 a.m. So, dapat matulog ng maaga para may lakas, para makasimba. Kaya, sa verse 2, sabi na doon ay, together, kasama si Simon Peter, Thomas, at saka si Nathaniel, at saka James and John, magkapatid na to, anak ni Zebedee, the two other disciples, laborers together with God. Kaya, pray together. Kaya, sa verse 3, Simon Peter bilang leader ay back to his old lifestyle. Bilang fisherman, sabi niya, let's go fishing. So, na-influencean yung ibang mga alagad, disciples ng Panginoon. Sila rin immediately ay nangisda. Pero nangyari, nang nangisda sila, they caught nothing. Magdamag, walang nahuli. Wow, imagine. Dito ay mga expert to ng mga fisherman, pero walang nahuli. So, mind you, expert sila, Peter at ang kasama niya sa pangisda, but caught nothing. Walang nahuli. Kahit butiti, walang nahuli. But you imagine, mas expert yun mangisda kaysa sayo at sa akin, si Pedro, si James, si John. Pero sabi ng Bible, they caught nothing. Wala silang nahuli. Kahit ng gusaw, kahit butiti, wala. So, anong secret yan? Mamaya malaman natin. Sa verse 4, Jesus stood on the shore. Ba nakatayo si Lord Jesus sa shore. Sa verse 5, Jesus called them children, children. Sabi ng Panginoon, mga anak, may pagkain ba kayo?
mayroon kayong meat. Siyempre sa King James version, Old English, meat means food. May pagkain ba kayo? They answered him, no, wala. Bukya, zero, nga, walang pagkain. Walang huli diba? Kaya tinawag na children ni Jesus Christ sila because sila ay mga anak ng Diyos. Of course, Jesus Christ, we believe na siya ay God. So verse 6, ano instruction ng Panginoon? Cast your net, the net on the right side. Sa right side, ihaboy ba yung net? Cast the net on the right side. And the multitude of fishes ang nahuli nila. Unlike sa verse 3. Ano sa verse 3? Sa John 21 verse 3, sabi doon, they caught nothing. Simon Peter said unto them, I go fishing. They say unto him, we also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately, and at night they caught nothing. Walang nahuli. What's wrong? Na wala silang nahuli sa pangisda, sila Peter and the other disciples. What's missing? Prayer. Wala silang prayer, wala silang presence of the Lord, walang power of the Lord, walang provision of the Lord. Kaya sa verse 7, dito makabasa natin sa John 21:7, therefore the disciple whom Jesus loved, ito si John the Beloved, said unto Peter, it is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. Si John the Beloved po ito. At malayo, pero hindi nila before makilala si Lord Jesus. Nakatayo lamang si Lord Jesus at nagbigay ng instruction. At mabuti sinunod nila yung instruction ni Lord Jesus na i-cast the net on the right side. Dito mapansin natin yung word na naked. Doon sa Israelites, sa kanilang custom, ang tradisyon, custom sa Israel, pag sinabing naked, pag naka-boxer, kung sa atin ay naka-boxer shirt ka, di ba si Lord Jesus ay, nung napako sa cross ay, mayroong mga tela pa naka-saplot na nakalagay, naked ang tawag doon. Ibig sabihin, kung sa atin, kung naka-boxer shirt ka, nakasando ka lang, sa Israel, naked na yan. Di ba? Iba ang isip na yung pag naked ay, walang hubot-hubad talaga. Pero sa Israel, pag naka-boxer shirt ka lang, or anong tawag doon sa kanila, na may tela na nakapulupot, at sando lang, naked na yan. So, tumalon sa dagat, tubig si Pedro. Excited siya Excitement Mayroon siyang excitement. Sa verse 8, mabasa natin dito sa verse 8, and the other disciples came in a little ship, for they were not far from land, but it were 200 cubits, dragging the net with fishes. So dito ay 200 siko. Ibig sabihin, 200 siko. 200 siko yung layo. So mayroon ditong reinforcement, may backup. Sa world evangelism, sa world mission, sa pag-akay ng kaluluwa para sa Panginoon Kristo, may tinatawag na pray, give. Mayroong mission offering, tithes and offering, and mga offering ba sa mission, sa mga evangelistic crusades, sa medical and mission, at sa Makati, Bethany, may gag-give and may nag-go, may nag-hayo. Ito yung mga gospel team. Kung sa Cebu, gospel team. Ang Cebu City, gospel team kay Dr. Jesalba that time. Kay Pastor Ken Ma. Mula Mindanao, Visayas, dito sa Aklan, nakarating sila, Palawan, hanggang Luzon. Gospel team. So may mga pray warrior yan, may mga backup yan, may senior citizen, pray, bata, o may sakit siya, bedridden, pray, pwede, kahit may sakit ka, pray ka lang. At mayroong mga give, siyempre may matrabaho, may source of income, sila nag-giving, sila yung may mga negosyo, at yung gago naman, mga missionaries, mga local and foreign missionaries to the foreign field. Mayroon naman soul winners, Bible students, mga church workers, mayroong pastor, evangelist, at deacons, mga members ng church yun naman ang nagago. So sa verse 9, mayroon silang taga kitchen crew for physical food. Kaya dito sa verse 9, sabi doon, and the other disciples came in a little ship. Verse 9, soon then, as they were come to land, they saw a fire of coals, mayroong uling. Sila, and there, and fish laid thereon at bread. So nag-ihaw sila ng isda.
for physical food. At sa verse 10, sabi daw ni Lord Jesus, Jesus said unto them, bring of the fish which ye have now caught. Dalhin yung isda na inyong nahuli, yan para lutuin nila. So, biblical pala, masarap pala pag isda ay ihawin. At siyempre tinapay, o nakakain kayo ng loaf bread kanina. So, tinapay, biblical. Bring the fishes. At sa verse 11, great fishes, 153. Ibig sabihin, malaking isda ito. Hindi lang ito kasing laki ng bulinaw or na galunggong. Ito ay malaking isda. Mga bantagaan to, mga blue marlins. Oh, great fishes ay great, malaki. Malaking mga isda. 153 piraso. Iningatan pa rin ng Panginoon ang net, hindi nasira. At sabi ni Lord Jesus sa verse 12, come and dine. Ito ang pista ng Baptist. Sa Baptist congregation, para tumahimik ang mga gasimba, mga member, dalawa lang yan. Sabi, mag-offering at magkain. Tahimik daw sila. So verse 13, Jesus came, take bread and fish and give to them, giver of all time. Kasi Lord Jesus yung giver of all time. And then sa verse 14, third time nagpakita si Lord Jesus sa kanila. Kaya dito ay not mistaken, 40 days si Lord Jesus dito sa lupa nagstay bago bumalik sa third heaven. Ang third heaven, 2 Corinthians chapter 12 verse 2 to 4, mabasa natin doon na sa 2 Corinthians, tingnan natin yung third heaven. 2 Corinthians chapter 12 verse 2 hanggang 4, ito yung third heaven. Pakinggan nyo yung sa third heaven. Dito tayo balang araw pupunta rin sa third heaven. Pero of course, maghari muna tayo dito with 1,000 years with Lord Jesus Christ. Perfect government yan. So in Corinthians 12, verse 2 to 4, I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell, God knoweth, such as one caught up to the third heaven. Yan. Ito ay si Pedro. Si Paul ito. And I knew such a man, whether in the body or out of the body, cannot tell, God knoweth, how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which it is not lawful for a man to utter. So ito yung third heaven. Ano napunta dito si Apostle Paul? Dahil sa Acts chapter 14 verse 19, nung alala niyo binato siya, sa Acts chapter 14 verse 19, na persecute siya, sabi dito, Acts 14 verse 19, kaya akala nila patay siya, supposing he were dead. Sabi sa Acts 14 verse 19, and there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul, binato nila si Apostol Pablo, drew him out of the city, dinala mo sa labas ng syudad, supposing he had been dead. So akala nila patay si Apostol Pablo, hinilay na palabas ng syudad, at akala nila patay siya, pala ay buhay pa. Pero yung kaluluwa ni Apostol Pablo ay napunta sa third heaven. Kaya na itong I knew a man, sabi nga sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2 to 4, mayroon akong kilala napunta sa third heaven. At siya yun mismo. Pero hindi naman sinabing siya yun, si Paul yun. Kaya nabanggit dito yung third heaven. Ano naman yung second heaven? Matthew 24:29. Second heaven, Matthew 24 verse 29. The stars fall down from heaven. Matthew 24:29, ito yung second heaven. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. So ito yung second heaven, ito yung galaxy, stars, Milky Way. At saka yung first heaven, ito yung James 5:18. Sabi sa James 5:18, and the heaven give rain. At tingnan natin yung James chapter 5 verse 18, yung first heaven. Kaya nakikita natin na yan kung nakasakit tayo sa aeroplano, first heaven yan. Kaya pag akyat ng aeroplano dahil may ulan, dun sa clouds, sa above the clouds, walang ulan. Yan. So,
Pag nakasakay ka na sa aeroplano, nakarating ka na sa first heaven. Yun. Kasi ang first heaven ay yung the heaven that give rain. So ito yung alapap, yung nakikita natin. Sabi sa James 5:18, and he prayed again, and the heaven give rain. Si Elijah ito nagpray, and the earth brought forth her fruit. So, the heaven that give rain. So yan. So alam niyo na, first heaven, second heaven, third heaven. So sa third heaven, pupunta tayo. If we have Jesus Christ in our heart, magsisi ng kasalanan, by faith, tinanggap si Jesus as personal Lord and Savior, doon tayo sa third heaven. Kaya, spiritual lesson learning today, ano ang learning natin ngayon? Una, showed himself. Si Jesus nagpakita ng kanyang sarili. Tayo rin naman magpakita ng ating presensya. Ano pa? Together, nakakaisa sila para sa gawain ng Panginoon. Kaya together tayo. Hindi ito gawain ng Pastor Evangelist Missionary, ito ay gawain nating lahat. Ito ay gawain ni Pastor Nabli, gawain ni Pastor Yuli, gawain ni Pastor Chagan, Dr. Gisalba, ito ay gawain nating lahat. Tayo ay together with the Lord, laborers together with God. Ano pa? Ang learning natin, instruction ng Panginoon, instruction of the Lord to follow. Anong instruction ng Panginoon? Itapon sa kanan, cast the net at the right side. At meron silang nahuli, 153 great pieces, malaking may isda. So, malaga. Kasi kung nagawa tayo sa ating sariling lakas, talino, wala, quote natin, zero bokya, wala. Pero pag ang Panginoon kasama, sigurado may blessing. Kaya wala tayong hiwalay sa Panginoon. Ano pa? Reinforcement, back up. Merong back up na sa mga manampalataya, disciples. Kaya, Lord Jesus, giver of all time, binigyan sila ng Panginoon ng isda. Nung binigyan sila ng isda, binigay nila kay Lord Jesus yung isda. Inihaw yon sa verse 13. And then, nung may isda na naihaw na, ang ginawa naman ni Lord Jesus, binigay din ni Lord sa kanila. Could you imagine? Si Lord Jesus magbigay, natuto naman yung mga disciple magbigay kay Lord Jesus, at inihaw nila. Ang ginawa naman, na naluto na at ready to eat na, binigay rin ni Lord Jesus sa kanila. Oh. Kaya, He served others. Fellowship of the Lord to them. Ano pang blessing? Yung fellowship ng Panginoon sa mga disciples, apostles. Bakit? Dahil sila ay sa verse 14, dito sabi sa verse 14, at alam natin na third time na nagpakita ang Panginoon sa kanila. Pero dito sa verse number 14, this is now the third time that Jesus showed himself to in his disciples after that he was risen from the dead. And other blessing pa na bigyan ng Panginoon sa kanila. Amen? So, praise the Lord. Na ang title natin ngayon ay Jesus showed himself again. Ayan. Jesus showed himself again. So, praise the Lord. Marami tayong learning ngayon na Jesus showed himself. Nagpakita siya. Tayo naman, magpakita tayo para sa Panginoon, sa pag-worship sa Panginoon, spirit and in truth, at magpakita tayo sa presensya natin sa bawat isa. Together, nagkakaisa tayo sa gawain ng Panginoon, instruction ng Panginoon ating susundin, to follow the instruction of the Lord. Reinforcement, tulungan natin ang gawain ng Panginoon at mga manggagawa, the missionary, pastor, evangelist, help them at si Lord Jesus, the giver of all time. Binigyan ni Jesus sila, binigyan nila kay Jesus, binalik ni Lord Jesus, binigyan rin ni Jesus sa kanila. At fellowship with the Lord. Kaya, si Lord Jesus gusto niya mag-fellowship. Kaya third time, nagpakitagit siya. Ibig sabihin, importante sa Panginoon kanyang mga anak. Kaya importante tayo sa Panginoon. Kaya importante tayo sa bawat isa. At yun ay, and what a blessing. Amen? Tayo mag-pray. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, salamat po na marami sa iyong salita. Lord, thank you sa si Lord Jesus showed himself again. Again sa kanyang mga disciples, pinakita mo lang, Lord, na mahal mo po sila. Ganoon din, mahal po kami, Panginoon. At salamat po ng pagmamahal na ito, ma-express namin sa bawat isa, aming presensya sa panambahan. While waiting to you, Panginoong Jesus, ay still we are going na magbigay ng mga babasahin at mag-sulwining. Salamat, Lord, sa mga nabigyan ng babasahin. We pray na mga nakatanggap ng gospel tracts na 790 na mga tao na nabigyan ng gospel tracts.
Sweet Holy Spirit, Lord, open their hearts. At sa pagbasa nilang yun, may sinner's prayer. And by faith, mag-repent of their sins and they will receive Jesus Christ into their heart as their Lord and Savior. At thank you, Lord, sa tumanggap na 86 na souls na tumanggap sa inyo na sila rin ay lumago at Spirit mo patuloy at madagdagan to, Panginoon pa. Na dito sa Aklan, Panginoon, ang populasyon dito, mga 600,000 na mga kaluluwa. So, more laborers sa Aklan, Lord. Lord, we pray, kayong Lord of the harvest, send forth more laborers into your harvest. And thank you na kayo rin nag-sustain, kayo rin ang nag-supply ng mga needs na yung mga manggagawa. At bawat isa, Panginoon, ay manggagawa, laborers to your word, God. Pagpalain nyo ang mensahe ito sa aming mga puso at pagpalain nyo rin, Panginoon, ang mga needs ng bawat isa. Ito man ay spiritual, ito man ay physical healing, ito man ay wisdom sa pag-aaral, ito man ay financial sa kanilang mga hanap buhay, sa mga source of income at sa mga trabaho nila, Panginoon, at sa mga bayarin. Kayo pa mga nakatagpo na mga pangailangan. Ito man ay sa financial, ito ay encouragement, spiritual, blessing, Panginoon, salvation sa aming mga unsaved loved ones. We pray, especially ang mga Israelites, mga Jewish people. Lord, we pray for them, open their heart and salvation for the Jewish people, even the Palestine, Arabs people, Hindu people, Muslim, Islam people. We pray, Lord, open their heart, they heard the gospel, and receive by faith Jesus Christ, the Lord and Savior. Lord, we pray, ang mga missionary all over the world, ingatan niyo po sila, Panginoon, dyan sa Libya, Afghanistan, sa Iraq, Iran, sa China, Nigeria, sa Congo, doon Panginoon, sa Palestine, Lebanon, sa Egypt, Saudi Arabia, sa Middle East, Panginoon, even in Australia, America, sa Europe. We pray, maging South America. We pray, mga missionary, ingatan niyo po sila at tulungan at gamitin mo sila. Maraming kaluluwa rin ang maligtas, makakilala kay Jesus Christ as the Lord and Savior. Lord, bless rin ang aming giving, ang tithes and offering. Bless rin ang bless the gift and the giver. Bless also our physical food. Thank you po sa lahat-lahat. We love you. Thank you for the Holy Spirit. Forgive our sins. Thank you, Father God. Bless rin si Pastor Nable, Pastor Yuli, Pastor Chagan, Pastor Bugs, Pastor Ricky, Pastor Gisalba, Pastor Ken, si Dr. Gisalba, Pastor Ribaton. Bless mo rin, Panginoon. At mga pastor na sa aming group at mga hindi ko nabanggit. Kaya na mag-bless pa yun. Pastor Bongdon Kogon, Pastor Gumi, Pastor Errol, pagpalain pa yun. At ang comfort rin, Panginoon, kaya sa pamilya Sapiran, Laurenti, Bautista family. Comfort for them, Lord. At kayo rin ang mag-bless ng mga needs nila. Thank you po sa lahat-lahat. In Jesus Christ's name, amen. 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 Oh, say the praise the Lord. Okay. Closing song. Okay, ating giving. Jay?